Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ng Panginoon, tayo po ay nasa bahay sambahan sa gabing ito para po tayo ay magpuri sa Panginoon. Salamat sa kanyang kabutihan at pag-iingat na tayo po ay sa buong maghapon kanyang sinamahan. At muli ngayong gabi, arito po tayo sa bahay sambahay panalanginan at para tayo magpuri at sa kanya ay magpasalamat. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Tawagin ko po ang ating mga kapatid pang sa samahan. Maging ating mga kapatid na nasa online, magandang gabi po at samahan niyo po kami sa pagpupuri sa Panginoon at tayo po ay manambahan ng masigla. At Amen. Tayo magsitayong lahat, awitin po natin itong There is Power in the Blood. Amen. On the first verse now. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Last verse. Would you do service for Jesus your Amen. King? Sing on. There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power In the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Amen. The lily of the valley. Amen. We have found a friend in Jesus. Amen. That He is faithful to us. First verse. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. The lily of the valley, in Him alone I see all I need to cleanse and make me fully whole. In sorrow He's my comfort, in trouble He's my stay. He tells me every care Amen, on that's Him true. to roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He all my griefs has taken and all my sorrows borne. In temptation He's my strong and mighty tower. I have all o'er Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. Do all the world forsake me and Satan tempt me sore. To Jesus I shall safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never, never leave me, nor yet forsake me here. While I live by faith and do His blessed will. Amen. Sing on. I will abide
to fear. From His manna He my hungry soul shall feed. Then sweeping up to glory, you see His blessed face, where the rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Wonderful Amen. song, we're marching to Zion. Amen. So that we come to God because we know that the Lord God loves everyone, His children. First verse. Come we that love the Lord, and let our joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And dance around the Amen. throne. Sing on. And dance around the throne. We're marching to Zion. We're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of All the ladies now, God. second verse. Let those sweet music Amen. sing. Come on, ladies. Our God, But children of the heavenly King. Amen. Sing on. Please speak, voice abroad, this speak, All rejoice together now, on the chorus. We're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. The hill of Zion yields 1,000 sacred sweets. Before we reach the heavenly field, before we reach the heavenly field, or walk the golden streets, or walk the golden streets, we're marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion, the beautiful city of God. Amen. May I call on Brother Danny Ginto to lead us in opening prayer. Tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, papuri po ang pinagkakalob po namin sa inyo. Dahil sa maghapon, iningatan po kami at pinagpala. Amen. At ngayon pong gabi, makarating po kami sa aming bahay sambahan upang magpuri po at magpasalamat po sa inyo sa mga biyayang pinagkakalob niyo sa amin. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Yes. Pinapkay-pray po namin ang aming mga kasamahan na papunta pa po rito. I-bless mo po sila na maluhating makarating po sa dakong ito at makasama po namin sa pananambahan. At kung may mga kasama po kami sa online, pinapkay-pray ko po sila na nawa ma-bless po sila sa aming gawain ito. Purihin po kayo at pagpalain po ang aming gawain ito sa buong gabi po. Salamat po sa inyo sa pangalan lamang po ni Jesus. Amen. 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 Let's sing this song, Now I Belong to Jesus. Amen. Amen. Hindi na po tayo sa mundong ito. Tayo po ay sa Panginoon na. Amen. First verse. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation,
Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. What a promise! Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He came to redeem. How I belong to Him. Once again. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. What a promise that the Lord has given to us. Tayo po'y manatiling nakatayo bago tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos. Una tayo ng ating mga kapatid. Amen. Atin pong basahin ang aklat ng Ikalawang Hari, Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 20. Basahin natin po ito ng salitan at sabay-sabay po tayo sa verse 20. Okay po, verse 1. At sinabi ni Eliseo, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon, bukas sa may ganitong oras, ang isang takal ng mainam na harina ay maipagbibili ng 1 siklo, at ang 2 takal ng sibada ay ng 2 siklo, sa pintuang bayan ng Samaria. Nang maggagayoy ang punong kawal ng pinagkakapitan ng hari, ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, narito, kung ang Panginooy gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ito? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain niyaon. Mayroon ngang 4 na may ketong sa pasukan ng pintuang bayan, at sila'y nagsangusapan, bakit nauupo tayo rito hanggang sa tayo'y mamatay? Kung ating sabihin, tayo'y nagsisipasok sa bayan, ang kagutom nga'y nasa bayan, at tayo'y mamamatay roon. At kung tayo'y magsisitigil ng pagkaupo rito, tayo'y mamamatay rin. Ngayon nga'y halina, at tayo'y lumapit sa hukbo ng mga taga-Serya, kung tayo'y iligtas nilang buhay, tayo'y mabubuhay, at kung tayo'y patayin nila, mamamatay lamang tayo. At sila'y nagsitindig pagtatakip silim upang magsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria. At nang sila'y magsilating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento ng mga taga-Syria, narito, walang tao roon. Sapagkat ipinarinig ng Panginoon sa hukbo ng mga taga-Syria ang hugong ng mga karo at ang mga huni ng kabayo, sa makatuwid bagay ang mga hugong ng malaking hukbo, at sila'y nangag-usapan, narito, inupahan ng mga hari ng Israel laban sa atin ang mga hari ng mga Heteo at ang mga hari ng mga Ehipto upang magsidaluhong sa atin. Kaya't sila'y nagsitindig at nagsitakas sa pagtatakip silim at iniwan ang kanilang mga tolda at ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga asno at ang buong kampamento na gaya ng dati
at nagsitakas dahil sa kanilang buhay. At nang ang mga ketong na ito'y nagsidating sa pinakamalapit na bahagi ng kampamento, sila'y nagsipasok sa isang tolda at nagsikain at nagsiinom at nagsipagdala mula roon ng mga pilak at ng ginto at ng bihisan at nagsiyaon na itinago at sila'y bumalik at pumasok sa ibang tolda at nagdala rin mula roon at nagsiyaon at itinago. Nang magkagayoy nagsang-usapan sila, hindi mabuti ang ginawa natin. Ang araw na ito ay araw ng mabubuting balita at tayo'y tumatahimik kung tayo'y magsipaghintay ng hanggang sa pagliwayway sa kinumagahan, parusa ang abot sa atin. Ngayon nga'y halina, tayo'y magsiyaon at ating saysayin sa sambahayan ng hari. Sa gayoy nagsiparoon sila at nagsitawag ng tagatanod pinto ng bayan at kanilang isinaysay sa kanila na sinasabi, kami ay nagsiparoon sa kampamento ng mga taga-Syria at narito walang lalaki roon ni tinig man ng lalaki kundi ng mga nakataling kabayo at mga asnong nakatali at ang mga tolda na gaya ng dati. At tinawag niya ang mga tagatanod pinto at kanilang sinaysay sa sambahayan ng hari sa loob. At ang mga hari bumangon sa gabi at nagsabi sa kanyang mga lingkod, ipakikita ko sa inyo ngayon kung ano ang ginawa ng mga taga-Syria sa atin. Kanilang talastas na tayo'y gutom, kaya't sila'y nagsilabas ng kampamento upang magsipag-ugli sa parang na nagsasabi, pagka sila'y nagsilabas sa bayan, ating kukunin silang buhay at papasok tayo sa bayan. At isa sa kanyang mga lingkod ay sumagot at nagsabi, isinasamo ko sa inyo na kunin ng ilan ang 5 sa mga kabayong nalabi na natira sa bayan. Narito, sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na natira roon. Narito, sila'y gaya ng buong karamihan ng Israel na nalipol, at tayo'y magsugo at ating tingnan. Sila nga'y nagsikuha ng 2 karo ng mga kabayo at ang hari ay nagsugo na pinasundan ang hukbo ng mga taga-Syria na nagsabi, kayo ay yumaon at tingnan ninyo. At kinilang sinundan sila hanggang sa Jordan at narito, ang buong daay puno ng mga kasuotan at ng mga kasangkapan ng mga inihagis ng mga taga-Syria sa kanilang pagmamadali at ang mga sugo ay nagsibalik at nagsaysay sa hari. At ang bayan ay lumabas at sinamsaman ng mga kampamento ang mga taga-Syria. Sa gayoy ang takal na mainam na harina ay naipagbili sa 1 siklo at ang 2 takal ng sibada ay 1 siklo ayon sa salita ng Panginoon. At inihabilin ng hari sa punong kawal na pinangangapitan niya ang katungkulan sa pintuang bayan at niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan at sila'y namatay ng gaya ng sinabi ng lalaki ng Diyos na nagsalita ng lusungin siya ng hari. At nangyari gaya ng sinasabi ng lalaki ng Diyos sa hari na sinasabi, ang 2 takal ng sibada ay nagipagbili sa 1 siklo at ang 1 takal na mainam na harina ay 1 siklo. Mangyayari bukas sa mga ganitong oras, pintuang bayan ng Samaria. At ang punong kawal na iyon ay sumagot sa lalaki ng Diyos at nagsabi, ngayon, narito, kung ang Panginoon ay gagawa ng mga dungawan sa langit, mangyayari ba ang gayong bagay? At kanyang sinabi, narito, makikita mo yaon ng iyong mga mata, ngunit hindi ka kakain niyaon. Sabay-sabay po tayong lahat. Nangyari ngang gayon sa kanya, sapagkat niyapakan siya ng bayan sa pintuang bayan at siya'y namatay. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita at maaari na po tayong makaupo lahat.
Magmula noon pa man, alay mong pag-ibig, kaya't tanging sa'yo ako mananalig. Nais ko ay awitin ang iyong kabutihan, aking pupurihin ang iyong pangalan. Salamat, Jesus, sa kabutihan mo sa aking buhay. Tunay na ikaw ang pag-asa ko't patnubay. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mong palaging sapat na nagpupuno sa buhay ko. O Diyos, salamat. At ngayon muli akong magpapasalamat, pagkat binago mo ang buhay ko at lahat. Kaya iaalay ko ang buong puso ko, tangi kong dalangin ay iyong tanggapin. Salamat, Jesus, sa kabutihan mo sa aking buhay. Tunay na ikaw ang pag-asa ko't patnubay. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mong palaging sapat na nagpupuno sa buhay ko. O Diyos, salamat. Salamat, Jesus, sa kabutihan mo sa aking buhay. Tunay na ikaw ang pag-asa ko't patnubay. Salamat, O Diyos, sa pag-ibig mong palaging sapat na nagpupuno sa buhay ko. O Diyos, salamat. 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 O Diyos, salamat. Song, no? Napakagandang awitin. Ano pang ibabalik natin sa Panginoon sa kanyang kabutihang ginawa sa atin? Walang iba kundi yung salitang salamat. Amen? Kasi walang sapat na pambayad doon sa kanyang sakripisyo na ginawa para sa atin. Ang kanyang kamatayan, ang kanyang pagdurusa na sinapit alang-alang sa katulad nating mga taong makasalanan. Tayo ay tinubos, at dahil sa kanyang pag-ibig, tayo ay nakakilala at naunawaan natin yung dahilan ng kanyang kamatayan ay para sa ating kaligtasan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan na ginawa sa atin. Amen? At mapalad po tayo. Ngayong gabi ay narito tayo sa bahay-sambahan. Amen? Wala tayo sa banig ng karamdaman, bagamat may mga kapatid tayong talagang
dumaranas ng karamdaman, no? Kagabi nga sabi ko, parang hindi ako makakabangon na. Isang gamot lang palang katapat. Ayan. So, salamat at tugma naman yung gamot na nainom. Nakatulog din at nawala yung sakit ng ulo. At alam ko, uso din ngayon yan, ano? Pero salamat sa Panginoon, tayo'y patuloy binibigyan ng buhay at kalakasan. At bagamat may dumadaan tayo sa mga karamdaman, andun yung pagpapagaling din ng Panginoon. Amen? Kaya salamat dahil ang Diyos ay patuloy na mabuti sa ating buhay. At ayan, so awit pa muna tayo bago natin introduce yung ating speaker. Medyo excited na kinakabahan. At alam ko, excited na rin po tayong lahat na makinig ng salita ng Diyos. Amen? Awitin po natin yung May the Lord find us faithful. Ayan. At ito yung ating panalangin. Lord, huwag akong mawala sa paglilingkod. Huwag akong mawala sa inyong simbahan. Huwag akong mawalan ng ministeryo na gagampanan. Bagkus lalo pa tayong hubugin, masumpungan ng Panginoong tapat na naglilingkod na hanggang siya'y bumalik. Amen? May the Lord find us faithful. Let's sing this song. God has not given us the spirit of fear. God has given us the strength to obey. With power and sound mind, with lovely unfailing kind, oh, be not ashamed of His way. Come on, sing on. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Last verse. No man let's sink it after things of this life. He's a soldier who passes the test. Be faithful, be Amen. working, be running, be serving, be searching His word for His best. May the Lord find us faithful. May His word be our banner held high. May the Lord find us faithful every day, though we live, though we die. Amen. Wonderful singing. At tayo po ay handa na po ba tayong makinig ngayong gabi ng salita ng Diyos? Amen? Ito pong ating kapatid na magsasalita ay first time niyang tatayo dito sa likod ng pulpito. Subalit sa mga ibang nagdaang panahon, siya ay nahubog na rin sa pamamagitan ng pagsunglid doon sa Mother Church ng simbahan sa Samar, no? Ito po'y Samaritano din, kagaya last Sunday. At ito'y kapatid natin sa pananampalataya at kapatid ko rin pong physically, no? Isa po kami ng magulang at kinalakihang lugar. Unting laki lang naman, no? Hindi gaanong talagang lumaki, no? So kami po ay bunga ng mga habaan family, no? Habaan, halata ba?
So, habaan na lang yung pasensya daw. Doon na lang babawi. So, wala sa height, no? Hindi mo makikita yun. Huwag mo nang hanapin. So, ayun po, ang kapatid na ito ay isa sa kinagagalak ko sa Panginoon dahil mula nung na-save ako at nung ako ay dinala ng Panginoon dito sa Bible School, sabi ko sa Lord, kung gagamitin mo ako sa Bible School, nawa ay magkaroon din ako ng bunga na isang araw, masasabi kong yung mga taong to ay dahil ng aking pagsunod, sila ay na-inspire sa gawain. No? At isa sa ipagmamalaki ko sa Panginoon ay una nadala rito ay yung aking kapatid, Sister Ami Habaan. Yan. So siya yung unang na-inspired sa kanyang kuya na nag-aral sa Bible School. Sumunod, Sister Joanne. No? Sila ay, ayon sa kanyang patutuo, ay nasave siya nung time na nasa Bible School ako, nung ako yung nakapag-share din sa kanila. And then ito rin aking kapatid, si Brother John Yas, 2015, before anniversary. Kasi ang sa akin pong panata is, every time may anniversary, tutuwang po ako sa aming mother church doon sa Samar. Dahil gusto ko maging blessing din sa kanila. At after choir, no, nung practice ng choir, sinare ko po yung simpleng paraan ng kaligtasan. No? Not knowingly na yung kapatid kong ito ay involved sa choir, laking Sunday school, gaya ko rin ng aking patutuo. After ko magturo ng salvation, doon niya naunawaan at nakita ang kanyang sariling kailangan niya ng tagapagligtas. No? At doon po siya nag-decide na tanggapin ang Panginoon at manampalataya bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. At mula noon, sa kanyang patutuo, nagkaroon din siya ng desire na mag-aral sa Bible School. So, hindi ko po yan sila pinilit. Yun yung kagandahan po, no? Pagka tayo ay talagang kinausap ng Panginoon, hindi yung Holy Pilit, Holy Spirit talaga yung kumakausap, no? Kaya gayon din po, once we bless at naintindihan natin yung mensahe ng Panginoon na pinadala sa atin, habang tayo nakikinig, ang sarap ng pakiramdam pag-uwi tayo ng bahay. Amen? Bakit po? Naintindihan mo, ang Panginoon talagang nangusap. Kaya maging aware po tayo, no? Hindi lang tayo maging aware pag may tumunog yung cellphone, tingin na agad. Hindi ho. Pag tayo nakikinig ng preaching, kahit tumunog pa yan, hayaan mo lang muna. No? Stick ka doon sa kung ano yung pinagagawa ng Panginoon sa iyo. Dahil every time na may preaching po, ito po ay time para tayo ay makinig at kausapin ng Panginoon. At yung ating puso, no, ay maging handa din naman doon sa pag-response sa kalooban ng Panginoon. Kasi once na hindi tayo naging aware na ang Panginoon ay nangungusap sa atin tapos ini-ignore lang natin, mga kapatid, napakahirap po ang paglago ng isang mananampalataya. Kasi kahit ating pilit pinapanalangin, Lord, gusto kong mag-grow. Pero hindi tayo aware doon sa pagkilos ng banal na espiritu. Tayo po'y gaya ng tubig na stagnan. Anong namamahay doon? Mga lamok, di ba? Yung mga kiti-kiti, di ba? Ibig sabihin, pag once na hindi tayo, yung ating spirit, hindi talaga ganun yung eagerness na tayo matuto, yan ay binabahayan, pinupugaran po yan ng mga maling kaisipan na nagdudulot sa ating panghihina bilang mga mananampalataya na hindi tayo lumago. Ganun po, no? Kaya be aware, bantayan po natin yung ating mga sarili. Sabi nga ng Bible, watch and pray. Amen? Watch and pray. Bakit? Kasi, for we walk by faith, not by sight. Amen? That's why we need to looking unto Jesus. Amen? Kaya ngayong gabi, atin pong tawagin ang ating kapatid na magdadala sa atin ng mensahe ngayong gabi. And I hope
na tayo din po ay excited para po tayo ay kausapin ng Panginoon. Let's all stand and let us welcome our preacher tonight, Brother Junias Habaan. Amen. Mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ayan, yamang nakatayo na po ang lahat. Buksan po natin ating Bible sa book of Psalms chapter 11. Psalms chapter 11 in verse 3. Ayan, dyan po ang ating pag-aaralan at yan po yung bibigyan natin ng pansin sa gabing ito. Psalms chapter 11 and verse 3. Andyan na po ba? Amen? Ayan, salamat sa Panginoon, sa pribilehiyo na ako po ay makatayo dito po sa likod ng pulpito. Ano? Di ko po ito inaakala dahil kita nyo naman sa sarili ko. Amen. At basahin po natin Psalms chapter 11 and verse 3. Read. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Tayo po ay manalangin. Let us pray. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy pinaparam sa amin. At salamat po sa pribilehiyo na kami po ay makapaglingkod sa iyo, Panginoon. At sa gabing ito, sa pagdala ko po ng iyong mensahe, tulungan niyo po ako ng iyong banal na Espiritu na ang siyang mangusap po sa bawat isa sa amin sa gabing ito. Panginoon, kita mo po ang aming sarili at wala po akong kakayahan, kundi sa iyo lamang po ako umaasa, Panginoon, na ikaw po ang magbibigay sa akin ng wisdom, understanding patungkol po sa iyong salita. Patawarin niyo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At ayan, pwede na pong makaupo. Ayan, ang ating pong title, ang ating pag-aaralan, If the foundations be destroyed, what can the righteous do? If the foundations be destroyed. Notice, makikita po natin dyan, ang ginamit ay plural, foundations. Amen? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Makita po natin dyan, plural ang ginamit, foundations. Amen? Sa isang construction building, napakahalaga po ng isang pundasyon. Amen? At sa lahat ng establishment, ang binibigyan po ng pansin ng mga iba't ibang engineers, yung pundasyon. Bakit? Sa pundasyon po, doon nakabase yung tibay ng isang building. Kahit gaano kataas, doon po nakabase sa pundasyon yung kalakasan. Amen? At ganun din po sa buhay mananampalataya. Kaya kinakailangan natin mayroon tayong pundasyon. Amen? At sa isang building, kung wala pong tamang pundasyon, pag yan yinanig ng mga iba't ibang lindol, bagyo, pag hindi po tama yung pundasyon, madali pong masira. Amen? At masasayang po yung panahon na inilagak doon, yung time, yung effort, yung pawis, yung pira, masasayang. At ganun din po sa buhay pananampalataya natin na kailangan natin ng pundasyon, ng tamang pundasyon. Amen? Bakit? Pag tayo po ay namatay, pag wala po tayo yung tamang pundasyon, pag tayo dumating sa langit or pag binuksan po ang Book of Life, pag hindi po makita ang ating pangalan, ay sabi sa Biblia, itatapon doon sa dagat-dagatang apoy. Amen? Masasayang yung time na pagpunta natin ng church, yung pera na iginugol natin, yung mga bagay na ibinigay natin sa Panginoon, yung pagbihis natin, masasayang po kung ating pundasyon ay mali. Amen? Kaya sa gabing ito, ang ating pag-aaralan is about sa pundasyon, sa tamang pundasyon. Amen? The question is, do you have a foundation? To whom do you trust? Do you really trusted to your foundation? Amen? At dito makita po natin sa Psalms chapter 11, in verse 1, David says, in the Lord put I my trust. Amen? In the Lord put I my trust. Alam natin si David ay isang king.
At maraming pinagdaanan na trials, problema sa harap, sa kamay ni King Saul. Maraming bisis siya pinagtangkaang patayin. Pinagbantaan. At maging sa kanyang buhay, nung time na siya ay hari, si Absalom naman nagrebelde sa kanya. Amen? At makita natin, si King David, maraming pagsubok na pinagdaanan. But he said, "In the Lord put I my trust." Amen? At sa gabing ito, atin pong bigyan ng pansin, series in Psalms chapter 82 in verse 1 to 5. At ang foundation po na tinutukoy dito, ito po yung mga leader doon sa Israelites. Amen? Psalms chapter 82 in verse 1 down to 5. God standeth in the congregation of the mighty. He judgeth among the gods, who long will be judged unjustly and accept the persons of the wicked. Selah. Defend the poor and fatherless, do justice to the afflicted and needy. Deliver the poor and needy, rid them out of the hand of the wicked. Ang kanya pong pinagsasabihin dito, yung mga leader po doon sa Israelites, yung mga judges. In verse 5, makita po natin dito, they know not, neither will they understand. They walk on in darkness, all the foundations of the earth are out of course. Kung baga, sila ay nasa tamang standard na, sa tamang paglilingkod sa Panginoon, sila ay humiwalay sa Panginoon. At maraming mananampalataya, at bawat isa sa atin, alam natin na mayroong ginamit ang Panginoon na nagdala sa atin sa church. Tama? Amen. At pinatutukuyan po dito na kung saan yung mga pundasyon or yung mga leaders doon po sa sa Israelites ay humiwalay sa kanilang landas. Kaya ang tanong po dito, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? Ano po yung gagawin natin? Amen? At, ayan. Kasi po, ang devil po, yung ating pananampalataya sa Panginoon is gusto niyang tayong pabagsakin bilang mananampalataya. Amen? Tayo po ay sentro ng atake ng diablo para tayo ay mawala sa paglilingkod sa Diyos. Amen? At ayan, unang bagay na makikita natin kung ano yung gusto ng diablo pabagsakin sa atin. Una is our foundation, our faith to God. Ito po yung gustong pabagsakin ng diablo, yung ating pananampalataya sa Diyos. Is our faith, is our link to God. Amen? In Hebrews chapter 11 verse 5, makikita po natin dyan, they know that neither will they understand. Ayan, verse 5. Hebrews chapter 11, verse 5. Ang sabi po doon, by faith, Enoch, parang iba yata na nalagay ko dyan. Amen? For without faith, sabi po doon, for without faith, it is impossible to please Him. Amen? Our faith is our link to God. Amen? As a Christian, dapat mayroon po tayong pundasyon. In Luke chapter 6 verse 47, kita po natin dito, mayroon pong dalawang tao na nagtayo ng kanilang pundasyon. Amen? In Luke chapter 6 verse 47 in verse 49. At ito po ang sabi, whatsoever cometh to me, and heareth my sayings, and doeth them, I will shew you to whom he is like. He is like a man which built a house against deep, and laid the foundation on a rock. And when the flood arose, the stream beat vehemently upon the house, and could not shake it, for it is founded upon the rock. At ang tinutukoy po ditong rock, ay walang iba ang ating Panginoong Hesus. In verse 49, but he that heareth and doeth not is like a man that without a foundations
built an house upon the earth, against which the stream and did beat vehemently, and immediately it fails, and the rain of the house was great. Ano ho, makita po natin, dalawang tao nagtayo po ng pundasyon. Ang isa nagtayo po sa buhanginan, ang isa naman nagtayo sa bato. At pagdating ng iba't ibang pagsubok, ang isa nanatili, ang isa ay nawala. Amen. At sana bilang mananampalataya, mayroon po tayong pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Amen. In 2 Timothy chapter 2 verse 19, amen, let us secure our foundation. 2 Timothy chapter 2 in verse 19. Amen. Sabi diyan, nevertheless, the foundation of God is standeth sure. Amen. Having this seal, the Lord knoweth them that are his, and let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. Amen. Kung mayroon po tayong pundasyon, hindi po tayo kaagad mawawala. At as a Christian, marami po tayong pagsubok na pinagdadaanan. Amen. Kasi po, as a Christian, hindi ipinangako ng Panginoon na pagkatapos nating maligtas, wala nang problema. And yet, pinangako niya pa nga sa atin, or sinigurado pa nga niya na dahil sa kanyang pangalan, kapuputan tayo ng maraming bansa or mga tao. Amen? At dito, makita natin, sometimes dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok at ang ating pananampalataya ay niyayanig. Amen? At dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. Minsan, kabago-bago pa lang mananampalataya, na hospital kagad. Okay? Mayroon naman dito mga mananampalataya na logi sa negosyo, nawalan ng trabaho. Amen? Yun na nga lang pinakikitaan ng income bawat linggo, natanggal pa sa trabaho. At minsan, sinishake yung ating pananampalataya kung sa mga panahon na yon ay mananatili pa ba tayo kay Kristo. Amen? At ang iba dito ay maybe mayroon ditong mga anak na ang magulang nila hindi pa ligtas. At pinipersecute ng kanilang mga magulang. Sinasabihan, pag magpatuloy ka dyan, maglingkod sa church na yan, wala ka ng bahay na uuwian. Parang ganun, At mayroon dito naman mag-asawa, Pag nagpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon, minsan pag ang asawa hindi ligtas, wala ka ng pamilyang babalikan. At minsan dumadaan sa mga ganong sitwasyon na sinishake yung ating pananampalataya. At minsan dito yung mga ibang mananampalataya baka may death pa. At yan po, minsan dumadaan tayo sa iba't ibang pagsubok. At ito lagi nating tandaan, mayroon po tayong mga mananampalataya sa Biblia na naisulat kung paano po sila nanindigan sa Panginoon sa kabila na yung kanilang pananampalataya ay niyayanig. Amen? Una, si Job. Kilala natin si Job. Isang taong, sabi pa nga sa Bible, upright or mayaman. At nung siya ay sinubok ng Panginoon, yung kanyang pananampalataya sa Panginoon, yung kanyang kayamanan, yung sheep, yung kanyang mga hayop, yung mga ari-arian, yung kanyang pamilya, naubos, namatay. At sabi ng diablo, kaya yan, nagpapatuloy pa, kaya pa matibay dahil wala pang pulutong. Try nga natin bigyan ng sakit. Makita natin si Job, hanggang ulo, mukhang paa, hanggang ulo, hanggang paa, yung kanyang pulutong. Makita natin. At dahil sa kanyang pananampalataya sa Panginoon, hindi pa rin siya nagpatinag sa kanyang pananampalataya. Amen? At kahit pinipersecute siya ng kanyang asawa, sabi niya ng kanyang asawa, curse your God and you die. I-curse mo ang iyong Panginoon at mamatay ka. At grabe, iba-ibang pagsubok ang pinagdaanan ni Job. Amen?
dumating yung kanyang mga kaibigan, imbis na i-encourage siya, sa panahon na siya ay dumadaan sa pagsubok, ipati pa siya. Pinagsasabihan, kaya ka nagkaganyan dahil mayroon kang ginawang kasalanan sa Panginoon. Imbis na encourage, dinidiscourage pa. At sometimes, dumadaan tayo sa ganong mga sitwasyon. Sinusubok ang ating pananampalataya. Like Daniel, si Daniel, isang taong matapat sa Panginoon, sa kanyang pananalangin. At gusto siyang pabagsakin ng kanyang mga kaaway. Nagkaroon ng meeting sa kanilang lugar na kung sino ang mananalangin in 30 days, itatapon sa lions den. At si Daniel, nakita natin na nanindigan sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen? Siya pa rin ay nanalangin. At nakita ng tatlong magkakaibigan ng kanyang mga kaaway na si Daniel ay nananalangin sa Panginoon. Isinumbong siya kay King Darius. At dahil nga ang kanilang pag sila ay sumuway sa utos, ang kanilang ibibigay na parusa ay tatapon sa lions den. At si Daniel, nung itinapon sa lions den, si King Darius hindi makatulog. Nabahala siya kay Daniel. Dahil si Daniel ay matapat na naglilingkod sa Panginoon. At pag kinaumagahan, pinuntahan ni King Darius si Daniel. At tinanong niya kung buhay pa. At nakita natin, siya ay buhay at ligtas sa biyaya ng Panginoon. Amen. At si King Darius na hindi naniniwala sa Diyos ni Daniel, ay siya rin ay naglingkod sa Panginoon na tunay. Amen. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan natin, ipakita mo lang, magpatuloy ka lang. Mayroon ding susunod sa iyo. Yung nagpipersecute sa iyo, baka ngayon makasama mo na sa paglilingkod. Amen? Abraham, nakita natin si Abraham, isang tapat na lingkod sa Panginoon. At sinubok siya sa kanyang pananampalataya na ipinangako ng Diyos sa kanya na mula sa kanyang lahi, magkakaroon ng maraming bansa. And yet, ilang taon na siya? 100 plus na. Wala pa ring anak. Pero dahil nga ang Diyos ay matapat, binigyan siya ng anak, kaisa-isang anak na si Isaac. At hindi natatapos doon yung problema. Sinubok pa rin siya ng Panginoon nung mayroon na siyang anak. Sabi ng Panginoon, yung anak mo, i-offer mo sa akin. At si Abraham, makita natin yung kanyang katapatan sa Panginoon. Sa kabila ng pagsubok na mayroon siya, sinubok siya ng Panginoon At sila'y naglakbay sa malayong lupain. At kanyang inoffer si Isaac sa Panginoon. At nung kanya nang papatayin si Isaac, sabi ng anghel, huwag mong pagbuhatan ng masamang iyong anak. Nakita ng Diyos kung saan yung katapatan ni Abraham. Amen? At sa mga ganitong pagsubok, manindigan tayo, amen? Magpatuloy tayo sa Panginoon. At yung mga tatlong magkakaibigan, kilala nyo si Meshach, Shadrach, and Abednego? Sinubok din ang kanilang pananampalataya sa lugar ng Babylonia. Sabi doon sa Bible is kung sino ang hindi luluhod sa tinayong rebolto ni Nebukadnezar ay papatayin, itatapon sa horno. At itong magkakaibigan na tatlo, sila ay nanindigan sa kanilang pananampalataya. At sabi nila, kaya kaming iligtas ng Panginoon mula sa kamay ni Nebukadnezar. At kung hindi man kami iligtas ng aming Panginoon, iligtas man kami or hindi, sabi nila, sila ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Makita natin kung paano sila nanindigan sa pananampalataya. At itong ating pinag-aaralan sa buhay ni King David, dumaan din po siya sa iba't ibang pagsubok. Dahil nung tinest
ng Panginoon ang unang king sa Israelites, si King Saul, no? Sa 1 Samuel chapter 15, makita po natin, God founded Saul as a first king of Israel. Amen? At makita natin na yung katapatan niya ay hindi sa Panginoon at siya ay bumagsak sa kanyang pananampalataya sa Panginoon. 1 Samuel chapter 15 in verse 1. Basahin po natin dito. And Samuel also said unto Saul, The Lord sent me to anoint thee to be the king of his people over Israel. Now therefore, hearken thou unto the voice of the words of the Lord. Thus saith the Lord of hosts, I remember that which Amalek did to Israel, how he led wait for him in the way when he come up from Egypt. Now go and smite Amalek and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camels and ass. Ito po ang pinag-uutos ng Panginoon kay King Saul. Sinubok yung kanyang pananampalataya. Saul gathered the people together and numbered them in Talium, 200,000 sportsmen and 10,000 men of Judah. And Saul came to a city, Amalek, and laid wait in the valley. And Saul said unto the Canaanites, Go, depart, get you down from among the Amalekites, lest destroy you with them. For ye shewed kindness to them all, the children of Israel, when they come up out of Egypt. So the Canaanites departed from among the Amalekites, and Saul smote and Amalekites from Habelah until comest to Shur, that is over against Egypt. And he took Agag, the king of Amalekites, alive, and utterly destroyed all the people which the age of the sword. Makita natin dito na itinira niya si Agag. But Saul and the people spared Agag and the best of the sheep and of the oxen, of the fatlings and the lambs, and all was good, and would not utterly destroy them, but every that was Baal, and refused that they destroyed utterly. Amen. And verse 11 and verse 10, Then came the word of the Lord unto Samuel, saying, It repenteth me that I have set up Saul to be king of Israel. For he is torn back from following me, and hath not performed my commandments. And it grieved Samuel, and he cried unto the Lord all night. Makita natin dito, yung katapatan ni ni Saul, ay hindi sa Panginoon. At ang reason, bakit niya hindi pinatay yung mga hayop na matataba, para i-offer daw sa Panginoon. But Samuel said, it is better to obey than sacrifice. Amen? Mas mahalaga ang pagsunod kaysa sa pagsasakripisyo. Amen? At dito, mula nung siya ay sinuway niya ang Panginoon, ay humiwalay sa kanya yung banal na espiritu kay King Saul. At makita natin dito, bilang siya'y tinayong leader or king of Israel, is already destroyed. And makita natin dito na dahil siya ay nawala na yung banal na espiritu sa kanya, every time na si King David ay nagtatagumpay sa kanyang mga laban, siya ay galit na galit kay David. Kasi alam niya na si King David yung ipinalit sa kanya na maging hari sa Israel. At dito, makita natin, dumaan si King David sa iba't ibang pagsubok, and yet siya ay nagtago sa malayong lupain, sa bundok, upang magtago kay King Saul dahil siya ay gustong patayin. At nung time na si King Saul ay pwede na niyang patayin, ay hindi niya ginawa.
Bakit? His foundation is God and the Word of God. Sabi niya sa Bible is, touch not the anointed king. Ano ho? Yun yung itinanim niya sa kanyang sarili. Touch not the anointed king. Ano ho? At makita natin dito na ang pananampalataya ni King David at ang kanyang pundasyon, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya sa gabing ito, ang ating pinag-aaralan, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? And the devil wants to destroy us. Number one is our foundation and our faith to God. Amen? Ito yung gustong mawala sa atin or i-destroy ng ating kaaway at ng dyablo. Secondly is our foundation, our faith to the church. Amen? If there be any for God so love in this is the church. Amen? Christ died for the church. Christ died for you and me. Amen? At makita natin in Ephesians chapter 5, in verse 25, husbands, love your wives as Christ also loved the church and gave Himself for it. Amen? Ganon tayo kamahal ng Panginoon. Maging Kanyang sarili, ibinigay niya sa atin. And that's why we need to go to church. Amen? At sabi sa Hebrews chapter 10, verse 25, huwag nating pababayaan yung pagkakatipon, not forsaking the assemblings of ourselves together, as the manner of is, but exhorting one another, and so much the more as ye that day approaching. Huwag nating pababayaan yung pagkakatipon. At yan po ay utos sa atin ng Panginoon. Amen? In Acts chapter 2, in verse 41, makita natin dito na yung mananampalataya, nung pagkatapos nila Peter mag-preach, sabi dito, then they that gladly received His word were baptized, and the same day where they were added unto them about 3,000 souls, in verse 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship and in breaking of bread and in prayer. Amen? Continue steadfastly. Nagpatuloy na matibay at nanatili sa doktrina ng mga apostles. Ito yung salita ng Diyos. And in fellowship, napakahalaga po ng fellowship sa isang mananampalataya. Bakit? Dito po tayo nagpapalakasan spiritual. Amen? And in breaking of bread and in prayers. Kaya po mayroong prayer meeting para po yung church ay patuloy natin may panalangin na mas lalo pang tumibay. At yung mga kapatiran nating nananghihina, sila din po ay manumbalik sa Panginoon. Sa pamagitan ng prayer, may magagawa po tayo. At sa panahon na tayo po ay wala nang ganang maglingkod sa Panginoon, our faith in God already destroyed. Pag wala na tayong gana na maglingkod sa Panginoon, ng ating pananampalataya ay na-destroy. And by the way, ang kaligtasan po hindi nawawala. Amen? Salamat sa Panginoon, ang kaligtasan natin hindi nawawala. Amen? Yan yung pangako niya in John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. In John 10:28, in verse 29, na ang may hawak ng ating kaligtasan ay hindi po tayo, yung ating Panginoon. Amen? Hindi nawawala ang kaligtasan, pero pwedeng papanlamigin ang ating paglilingkod sa Panginoon. Yung kasiyahan natin na kung gaano tayo sigasig dati maglingkod sa Panginoon ay pwedeng papanlamigin. Amen? In Romans chapter 8 verse 35, makita po natin dito na wala nang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Amen? Sabi dito, who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or sword? In verse 36, as it is written, for their sake
ye are killed all the day long, we are accounted as sheep for the slaughter. In verse 37, hanggang 39 po ito. Nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that love us. Amen? For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Wala nang makapaghihiwalay, maging persecution man, iba't ibang problema, puro pwede pong panlalamigin, pwedeng pampalamigin ang ating pananampalataya sa Panginoon. At walang ibang magpapalamig sa ating pananampalataya, ito ay ang kasalanan. Amen? Yung kasalanan, yung pwedeng magpalamig sa ating pananampalataya. And we know na in Romans chapter 3 verse 33, tayo nahiwalay dahil sa kasalanan. Tayo nahiwalay sa Panginoon ng dahil sa kasalanan. At huwag po tayong kaya kailangan natin maging mapagmatyag as a Christian kasi mayroon pong kaaway na gusto po tayong sirain yung ating pananampalataya. Kaya nga sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, be sober, be vigilant, because your adversary is like, as a rolling lion, walketh about seeking whom we devour. Yung ating kalaban is katulad ng isang leon. Naghahanap ng kanyang makakakain. Kaya bilang Kristiyano, kailangan po natin mapagmatyag. Amen? Amen. At ayan, walang makapaghihiwalay sa atin. Ang kaligtasan natin hindi mawawala pero pwede pong palamigin. At si King David, dumaan din po sa iba't ibang pagsubok. At dumanas din sa iba't ibang temptasyon. Kaya nga sabi niya sa Biblia, restore unto me the joy of my salvation. Restore unto me the joy of my salvation. Wala nang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo, pero pwede tayong panlamigin. Kaya kailangan natin mag-ingat at maging magmasid. Amen? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Or what shall we do as a Christian? Anong ating gagawin? First, we need to continue. Amen? We need to continue. In 1 Timothy chapter 4, in verse 1 to 2, and marami pong mga Kristiyano na lilihis sa paglilingkod. Kaya mag-ingat po tayo. Baka isa po tayo na matangay ng diablo kung hindi po tayo mag-iingat sa ating pananampalataya. 1 Timothy chapter 4 in verse 1 to 2. Ang sabi po dito, I exhort therefore that first of all, afflictions, tama ba yung binabasa ko? Ito. In chapter 4 and verse 1, now the Spirit speaketh expressingly that in the later times some shall depart from their faith. Amen? Maraming mga Kristiyano hiwalay sa kanilang pananampalataya, giving heed to seducing spirits and doctrines of devils. In verse 2, speaking lies in hypocrisy, having their conscience seared with a hot iron. In verse 12, ito po yung kailangan natin gawin bilang mananampalataya, down to 16. Let no man despise the youth, but be thou an examples of the believers in word, in conversation, in word, in conversation, in charity, in spirit, in faith, in purity. Verse 13, till I came attendance to reading, to exhortation, to doctrine. In verse 14, neglect not the gift that is in thee, which was given thee by the prophecy with the laying on the hands of the prophecy.
Meditate upon these things, give thyself wholly to them, that the profiting may appear to all. In verse 16, sabi po dito, take heed unto thyself, unto the doctrine, continue in them. Amen? We need to continue. Kung ang iba humiwalay sa paglilingkod sa Panginoon, tayong mga mananampalataya, we need to continue in them. Amen? For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Amen? We need to continue. At di masama po na mayroon po tayong mga kaibigan sa church. No? At kasama nating umupo dyan, kasama natin sa choir, kasama natin sa Bible study, sa soul winning, hindi po masama. Gawin po natin silang karagdagan ng ating kasiyahan. Ngunit huwag po nating idahilan na sila po yung kasiyahan natin. Amen? Bakit? Pag sila huminto sa paglilingkod sa Panginoon, kahit nakatingin tayo sa Diyos, baka maapektuhan ang ating pananampalataya. Tama? At kaya tingin tayo sa Panginoon. Amen? In Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? Looking unto Jesus. We need to continue. Amen? Secondly, we need to be strong. Amen? Kung ang iba ay ma-destroy ang kanilang pananampalataya, as a Christian, we need to continue. Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Looking unto Ephesians chapter 6 verse 10 to 13. Finally, brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wills of the devil. For the wrestle that against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. In verse 13, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand. Amen? Put on the whole armor of God. Paano po tayo maging matibay? Isuot po natin yung armor na ibinibigay po sa atin ng Panginoon, which is yung Word of God na mayroon po tayo. Amen? Bakit? Sa panahon na ito, nasa panahon na tayo na dangerous days. Amen? Dangerous time. At ang dangerous time po na tinutukoy dito, yung character po ng tao. Nasa mapanganib na tayo na panahon. Sabi po sa 2 Timothy chapter 11 verse 1. 3 verse 1 to 5. 2 Timothy 3 and verse 1 to 5. Na makita natin dito yung mga tao in the last days. This know also that in the last days, perilous time shall come. Hindi naman masama na mahalin natin ating sarili, alagaan natin, bihisan natin ng maayos, paliguan natin, pakainin natin ng mabuti. Hindi naman masama yun. Pero ang tinutukoy po dito, in the last days, perilous time shall come, for men shall be lovers of their own selves, covetous, boasters, proud, blasphemers, disobedient to parents. Kailangan po natin mag-ingat bilang mga Kristiyano. Unthankful and holy. In verse 4. Without natural afflictions. In verse 3, I think. Trust breakers, false accusers, incontent, fierce, despisers of those that are good, traitors, high-minded, lovers of pleasures, more than lovers of God. Mas mamahalin nila yung mga bagay dito sa mundo kaysa sa Diyos, having a form of godliness, but denying the power thereof, from such turn away. May anyong kabanalan, ngunit ang Diyos hindi na kumikilos sa kanilang buhay. Yung may kakayanan ka naman umawit para sa Panginoon, may kakayanan ka naman magsalita, mag-preach or
tawag ito, mag-soul-winning. Pero dahil nandun na yung kayabangan sa sarili, hindi na nagpapagamit sa Panginoon. Hindi na nagpupuri sa Panginoon pag walang palakpak. Ano ho? Kaya dito makita natin sa huling panahon, makita natin yung mga ugali ng tao. Hindi pala yung nakakatakot, yung mga lindol, ano ho? Hindi yung awayan ng bansa to bansa, yung mga sakuna dito sa mundo, yung nakakatakot sa huling panahon, ito yung mga ugali ng tao na makikita natin. Yung mga proud sa sarili, mayayabang, ano ho, at hindi na magamit sa kalooban ng Panginoon. Kaya be aware as a Christian, if the foundations be destroyed, what can the righteous do? First, we need to continue. Secondly, we need to be strong. And lastly, we need to keep the faith. In 2 Timothy chapter 4 in verse 1 to 7. No ho? At ito ay sulat ni Apostle Paul. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 7. Ayan, dyan na. I charge thee therefore before God and the Lord Jesus Christ, who shall judge the quick and the dead at this appearing and this kingdom. In verse 2, preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and in doctrine. For the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lusts shall they heap to themselves teachings, having itching ears. Ano ho? And they shall turn away their ears from the truth, and shall be torn unto pebbles. Verse 5, but watch thou in all things, endure afflictions, do the work of the evangelist, make full fruit of thy ministry. In verse 6, kapatid, for I am now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Amen? Kung ano po yung sinamulan nating pananampalataya, tapusin po natin yung ating takbuhin as a Christian. I have kept the faith. Amen? As a Christian, we need to keep the faith. No ho? Kasi marami pong Kristiyano na ihiwalay talaga sa paglilingkod sa Panginoon. Maybe yung mga dating nakatayo dito, wala na ngayon. Ano ho? At salamat dahil mayroong Christ Baptist Church na nagpapatuloy. Amen? We need to continue. We need to be strong. We need to keep the faith. Amen? For my conclusion, dito na po tayo magtatapos. Amen. Salamat. Amen. At salamat sa Panginoon. Ang rason bakit nabubuhay pa tayo ngayon, bakit nakatayo pa tayo ngayon, may purpose pa po ang Panginoon. Amen? And the reason why the church exists in this present time is because the people of God will follow that the Lord says, and pertaining to the God commanded to us is to preach the gospel to this world. Amen? Kaya sa mahal ka ng Diyos. Amen? Sabay-sabay po natin ipangaral yung salita ng Diyos. Bakit? Pagkatapos na mapangaral na natin ang salita ng Diyos sa buong mundo, ano? Dahil ito'y utos ng Panginoon, ang wakas ay matatapos. Ano ho? Makita natin yan sa Matthew chapter 22 in verse 14. Pagkatapos na may pangaral ang salita sa buong daigdig, ano? Ay makita na natin yung wakas. Amen? Yung hinihintay natin na langit, ano, ay atin ng matatamasa. That's why, ang reason bakit nananatili pa tayo ngayon na nakatayo is to preach the Word of God. Amen? Matthew chapter 24,
verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. Amen? Pag naipangaral na natin ang salita ng Diyos sa buong mundo, at ang katapusan ay darating. At as a Christian, tayo po ay inutusan ng Panginoon na ipangaral ang kanyang salita. Amen? In Mark chapter 16 verse 15, sabi sa Biblia, "Go ye therefore and preach the gospel." And he said unto them, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." In Matthew chapter 28, verse 19 to 20, sinulat niya ito sa mga last verse para matandaan ng mga tao. And Jesus came and spake unto them, saying, "All power is given unto me in heaven and in earth. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost." In verse 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen? That's why, ang utos po ng Panginoon, bakit nag-exist pa yung church sa ngayon, is to preach the gospel. Amen? At yan po yung layunin natin. At sa panahon natin ngayon, sabi pa nga sa Biblia, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Sana isa tayo na maging kabahagi sa pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya sa mahal ka ng Diyos, sabay-sabay po tayo or sama-sama po tayong ipangaral ang salita ng Diyos. Amen? If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Amen? We need to continue. We need to be strong. We need to keep the faith. The question is, do you have a foundation? Do you have a right foundation? Amen? Do you really trusted to your foundation? Sino ang inyong pundasyon? Salamat kung ang Panginoon. Amen? At kahit anong pagsubok, kung si Kristo ang pundasyon ng ating pananampalataya, ay hindi po tayo kailanman matatangay ng diablo. Amen? At si David, sa iba't ibang pagsubok na kanyang pinagdaanan, sa kanyang buhay pananampalataya sa Panginoon, in verse 1, sabi niya, in Psalms chapter 11, verse 1, "In the Lord put I my trust." Amen? Ilagak natin sa Panginoon ang ating pananampalataya. Amen? I know mayroon ditong iba't ibang pagsubok. Ngunit, ilagak natin sa Panginoon ang ating tiwala. Upang sa gayon, sa bumagsak man yung iba't ibang pundasyon, yung mga tao na nauna sa atin, ay manatili tayo na naglilingkod sa Panginoon. Amen? At yun lamang yung gustong iparating sa atin ng Panginoon sa gabing ito. At salamat po sa time. At salamat kay Pastor Conway sa pribilehiyo na ako po ay makapagdala ng salita ng Diyos. At ayan po, tayo po ay mananalangin, tayo po ay tumayong lahat. At salamat sa Panginoon. Let us pray. Lord, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa buhay at kalakasan na patuloy pinapahiram sa amin. At salamat po sa iyong mga salita namin siyang napag-aralan, Panginoon. If the foundations be destroyed, what can the righteous do? Ang tanging gagawin po namin bilang iyong mga anak ay manatili, magpatuloy, magpakalakas, at panghawakan ang iyong mga pangako sa aming buhay. At salamat po sa gabing ito, sa pribilehiyo na kami po ay makapaglingkod sa iyo. Lord, gamitin niyo po kami as a channel of blessing na maging yung mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo ay mabagian namin ang iyong mga salita. Salamat po sa lahat. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you po, church. At God bless po sa ating lahat. Makakaupo na po. Amen. Maraming salamat po. Na-bless po ba tayo ng mensahe ng salita ng Diyos? Amen. So napakahalaga po ng usaping ito na tayong lahat ay mayroong matibay at tamang pundasyon. At dito po nagsisimula yung tamang relasyon sa Panginoon. Kapag may tamang pundasyon, tama ang relasyon. At dito po tayo titibay at tayo ay sa biyaya ng Diyos
Kaya tayo ay nakapagpapatuloy. Amen? Hindi po yan dahil sa ating kalakasan. Alam po natin that there are trials, no, na dumarating sa ating buhay, nagbibigay sa atin ng pain, sakit naman, nabigo ako, no? Sakit naman nun, iniwan ako, no? Hindi ko na-expect. Bakit niya ginawa yun sa akin? Ang buti-buti ko sa kanya, no? Minsan, madanas tayo ng mga ganong pain. Hindi lang yun, no? Pinangakuhan na. Nangako na pero hindi tinupad. Sabi nga ni Pastor Eloy, nangako na nga, tutuparin pa ba? Okay? So minsan dumaranas tayo sa mga ganung pagsubok, no? Crisis, then failure, sadness, rejection, mistakes, dahil pa, tribulation, disappointment. Dumaan tayo sa mga ganyan, no? But, sabi nga, trials are never permanent. They are there to teach you, to strengthen you, motivate you, and help guide to your life. Yan. So, yung pala ang purpose niyan. To strengthen, and then to motivate, and to teach us, and to guide. So, alam naman po natin na pag ang isang tao, sabi nga di ba, meron tayong inawit, he abides. No? Pag tayo na natili sa kalooban ng Panginoon, walang pagsubok na hindi natin kayang lagpasan sa tulong ng Panginoon. Kaya, yan, lagi nating babalikan, Lord, ligtas ba talaga ako? Minsan, kini-question natin ng Panginoon, bakit pa ulit-ulit ako nakakagawa ng kasalanan? Ligtas ba talaga ako, Lord? Pero, alam nyo, pagka ang banal na Espiritu nangungusap sa atin at patuloy niya tayong pinapaalalahanan at may mga panahong kinoconvict ka ng Panginoon, pero sabi nga ng isang kapatid na nagturo sa atin, tatlong bagay. Bakit minsan hindi makagawa ang banal na Espiritu sa atin? Because we quench the Holy Spirit. We grieve the Holy Spirit. Ano pa yung isa? Quench not, grieve not, meron pa. Diba? Pinapatay mo yung ng pagkilos ng banal na Espiritu eh. Kaya hindi siya makagawa. Pero alam mo, minsan, sa sarili mo, dapat hindi ko ginawa yon. Kaya salamat sa Panginoon because we are always reminded by the Word of God through our preachers na tayo po ay wag mga galak sa mga bagay na hindi kinalulugdan ng Panginoon. Balik tayo doon sa simula. Bakit? Lagi nating panghawakan, anak na tayo ng Diyos. Lagi mo sabihin sa sarili mo yan, I am a child of God. Amen? I am a child of God and my Father knows the way. Lahat ng ating gagawin, alam niya. Kaya salamat sa Panginoon. Sa tulong niya tayo rin po ay nakapagtatagumpay. Amen? Tayo po ay mawit at bago tayo dumako sa ating offering, salamat kapatid at patuloy kang gamitin ng Panginoon, pagpalain at sa iyong panawagan, pagtugon ng Panginoon pagtugon mo sa panawagan ng Panginoon sa iyong buhay, nawa lalo ka pang gamitin ng Panginoon. Amen. So tayo po ay umawit, awitin po natin tong He Abides. Amen. Tayo po tumayong lahat. Awitin natin to. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss is the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died upon the tree. Then I felt that at His feet there came the peace so sweet,
Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Amen. Tayo po'y manalangin para sa ating offering. Tayo yumuko at pumikit. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay nagpapasalamat sa yaman ng iyong mga salita na muli naming napakinggan, na pagbulay-bulayan. At alam po namin na bawat isa sa amin ay hindi exempted sa mga pagsubok na darating sa aming buhay. In fact, Panginoon, mayroon po marahil sa aming kalagitnaan, mga struggle na pinagtatagumpayan at sinisikap ma-overcome, Panginoon. Subalit, Panginoon, na alam po namin ito ay ipinapahintulot nyo upang lalo po kaming magtiwala sa inyo. Upang lalo po kaming magpakumbaba at humingi ng tulong sapagkat sa aming kakayahan, sa aming kanya-kanyang sarili, wala kaming magagawa. Salamat, Panginoon, sapagkat gaya nga ni David, hindi niya isinalig sa kanyang kakayahan ang tagumpay sa lahat ng kanyang laban. At napagtagumpayan niya po ito dahil ipinagkatiwala niya sa inyo ang kanyang buhay. Yun lang din naman po ang aming dapat gawin. Kami ay patutong magtiwala patuloy sa inyo. Ano mang aming hinaharap sa araw-araw na aming gawain, patuloy naming matutunan ipagkatiwala sa inyo. Sa aming mga paglalakbay, sa aming mga negosyo, sa aming mga trabaho, sa aming mga pag-aaral, sa aming pamilya, sa anumang aming karamdaman. Salamat, Panginoon. Bless niyo po ang inyong mga anak. Tutunan po namin laging magpasalamat, magpatuloy, maglingkod, at magpakatatag sa biyaya mo, Panginoon. Masumpungan niyo, patuloy kaming tapat at patuloy na nangagagalak. Ikaw ay aming paglingkuran. Salamat po at patawad sa aming mga pagkukulang. In Jesus' name we pray. Amen. Yan, reminder lang po sa ating mga nag-commit po para sa ating nalalapit na youth conference. Ayan, so pakilista lang po doon sa ating GC ang iyong mga commitment, at kung ito man ay cash or GCash, pwede niyo pong send kay Sir Eli, no? Sa kanyang number, para isang number lang po ang ating sisindan, at sa bank account po ng ating church. In-announcement po, mayroon pa po. Patuloy pag-pray po natin ang ating nalalapit ding mahal ka ng Diyos. Kailangan po natin dito ng manpower, monetary power, prayer, and unity as a church. Amen? Dahil hindi ito magagawa ng isang tao lang, kundi tayong lahat kailangan magtulong-tulong para sa gawain ng Panginoon. Amen. Tayo magsitayong lahat. Tawagin po natin ang isang kapatid, Brother Julius Malto, to lead us in our closing prayer.
heaven, we thank you, Lord, for the reminder of thy word, dear God. Amen. It's truly amazing that you've put us in the foundation, which is Jesus Christ, Panginoon. At Amen. kahit na anumang mga challenges sa buhay namin, we will remain standing strong, dear God. Thank you, Lord, for the reminder that we have to be in the right foundation upang kami makapagpatuloy pa. Yes, Lord. At mamuhay po na naayon sa iyong kalooban bilang yung mga anak, Panginoon, at yung mga lingkod, dear God. Amen. Thank you, Lord, for the man that you used tonight, Brother Amen. Junias. Continue to bless him, dear God. Continue to empower him sa kanyang mga desire patungo pa sa paglilingkod sa inyo, sa pagluluhati sa inyo, Panginoon. Bless his life, dear God. Patuloy. Dismiss us with your love. Thank you, Lord, for everyone that has come, and salamat po for this freedom that we can have our Amen. worship Yes, Lord. together as Amen. a church, dear God. Paggabayan niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa aming pong pag-uwi at bring us back again on Sunday Po. to worship you in spirit and truth, and at lahat ng paghahanda ng mga activities at paglilingkod, gaya na lamang, Panginoon, ng youth conference sa April at ang Mahal Ka ng Diyos crusade sa Zambales. Please, dear Lord, kayo po ang siyang mag-provide ng needs at lahat ng mga coordination, dear God, sa mga churches doon ay maging matagumpay. At Yes, marami Lord. pong maabot ng iyong na mga kaluluwa, Panginoon, na wala pa po sa iyong sheepfold, dear God. Bless us today, and thank you, Lord, for your love. In Jesus' name, Amen. 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 Maraming salamat po sa bawat isa. Ingatan po tayo ng Panginoon sa ating pag-uwi. At patuloy na be excited this coming Sunday. Tayo po ay sama-sama muli na magpuri at pasalamat sa Panginoon. Patuloy natin mag-pray ang ating mga speakers na tatayo sa likod ng pulpito. At salamat po sa ating lahat, mga nasa online. Magandang gabi and God bless you po.